Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling. Kaya't pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipuna muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Father. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Huwebes tayo kaya tayo po ay nagbabalik na rin sa ating normal na gawain dito sa simbahan ng Quiapo. Tuwing Huwebes ng umaga ay meron tayong feeding program, ang ating I-Thursday feeding program para po sa mga kapatid natin na mga nasa lansangan at nasa kalsada lang. Nagsimula ito nung nakaraang taon, Marso. Bago matapos ang taon, umabot na ho tayo sa 500. 500 na ho sila. At huwag kayong mag-alala. Baka sabihin niyo, eto na naman ang simbahan. Pinapaasa lang. Sinasanay lang sila. Huwag ho kayong mag-alala. Kaninang umaga ay nabanggit na natin sa kanila na unti-unti sila po ay ating ibabalik na rin sa kakayahan nilang makapaghanap buhay, makapagtrabaho. At yan ay dahil din po sa inyong mga binibigay na tulong at suporta sa ating simbahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon para sa lahat ng mga kabutihan na ating nagagawa pa rin para sa ating kapwa. Marami na po sa kanilang nagdududa. Huwag na tayong sumama. Huwag na tayong dumagdag pa. Bagkus, pagtulong-tulungan natin silang matulungan nang makabalik sila sa buhay na pwede pa. At nakakatuwa ang maibalita sa inyo, hindi lang po dito sa Maynila, sa Pilipinas, ang mga nagbibigay ng tulong. Maging sa ibang bansa po, itong ating mga kababayan, mga kadeboto natin, nagpapadala sila ng tulong. At meron po mga galing sa Amerika, sa UAE, sa Singapore. Sila ay nagpupunta talaga dito para sila rin ay mag-volunteer. Sabihin lang nila sa akin, alam mo Father, nakita kasi namin. Ito yung kanilang pare-parehong sinasabi. Nakita namin yung mga pictures, nakita namin yung ginagawa nyo.
nakaka-touch. Ha? Na-touch ako. Na-touch ako sa nakita. Ha? At ano po magandang paalala dito? Nakita lang niya. Nabalitaan lang niya. Narinig lang niya. At siya'y parang nahipo na ng Panginoon. At yun ang magandang paalala sa atin. May mga ganyang bagay tayo, may mga ganyan tayong karanasan. Alam mo, na-touch ako sa sinabi mo. Alam mo, na-touch ako sa pinakita mo. Sa ating unang pagbasa, nakita ho natin kung paano tinulungan ng anak ni Saul, si David, para wag matuloy ang pagtangkang pagpatay sa kanya. Itong si Saul, simple lang, one word. Siguro pamilyar kayo sa salitang ito. Si Saul na insecure. Pamilyar kayo, di ba? Araw-araw yata humaharap tayo sa mga taong insecure. At araw-araw natutukso tayo na maging insecure. Nang mabalitaan ni Saul, aba, yung akin 1,000-1,000, yung kay David, 10,000 na insecure. Kaya pinagbalakang patayin. Buti na lang ang kanyang anak ay tumulong para wag itong matuloy. Nakaka-touch, nakaka-inspire. At alam ninyo mga kapatid, ito'y magandang paalala sa atin. Huwag mong ipagdadamot ang anumang maganda, ang anumang mabuti, ang anumang tamang bagay na pwede mong sabihin, na pwede mong ipakita, na pwede mong gawin. Sapagkat hindi ka lang makaka-inspire, makakapagligtas ka rin ng buhay. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, napakaraming tao ang na-touch. Kahit hindi pa nila nakikita si Kristo, nabalitaan lang nila. Ang mga inaalihan ng demonyo pinagaling. Ang mga pipi at bingi, ang mga bulag, ang mga nagugutom, tinulungan niya. Na-touch sila. Alam niyo kung ano yung unang kagalingan? Nagkaroon sila ng pananalig. Kaya kapag ikaw, nagiging mabuting halimbawa ka sa mga kasama mo sa bahay, kapag ikaw, hindi ka promotor, hindi ka pasimula ng gulo, ng away, kapag ikaw nagsisikap ka na makatulong sa iyong natatanging paraan, nakaka-inspire, nakaka-touch, nakakapagligtas ka ng mga taong nawawala na ng pag-asa, ng mga taong nawawala na ng tiwala, na marami pa ring mabuting tao sa mundo. At sana, isa ka doon. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, nagsisimula pa lang ang bagong taon, Enero pa lang, tantanan mo na yung insecurity sa buhay. Huwag kang magpapadala. Huwag kang magpapasira. Stop comparing and you start living your life. Araw-araw, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makahipon ng buhay ng iba, na makapag-inspire at makapagligtas ka. Hindi sa dami ng iyong may bibigay, hindi sa laki ng iyong magagawa, kundi sa buti ng iyong maibibigay at maipapakita, makapagliligtas ka ng buhay ng iba. Amen.